Palaguin turismo gamit motorsiklo. Motorcycle Republic, sama-sama tayong ikutin ang mundo. Unahin natin ang Batanes hanggang sa hulo. Palaguin turismo gamit motorsiklo. Motorcycle Republic, sama-sama tayong ikutin ang mundo. Unahin natin ang Batanes hanggang sa hulo. Palaguin turismo gamit motorsiklo. Motorcycle Republic. From Quezon City papunta sa Vigan, 6 hours to. Yes. So ang problema namin, plano namin mag North Loop. Yes. Pero meron kasing typhoon na si Ophel yata eh, di ba? Time check, 5 minutes before 8 a.m. So nandito kami sa PTT station, which is the last gasoline station before pumasok ng TPLEC. Sabi nila, this is a must-see place daw dito sa Vigan. Tara, samahan niyo ako. Vigan, here we come! Mga viewer, ayan, dito na tayo sa Calle Crisologo. Ayos. Sige, mag-vlog tayo ulit after this ride. Keep me waking, I'll keep you. Tayo dito sa Cape Bojador Lighthouse. Itong lighthouse na to, isa to sa mga kino-consider na heritage na building dito sa Ilocos Norte, no? Ang ibig sabihin ng Cape is mountain, and yung Bojador, yan, papa-explain natin mamaya doon. Meron tayong tour guide. Siya yung mag-explain sa atin ng history ng Cape Bojador Lighthouse. Ang maganda dito, itong Cape Bojador Lighthouse, kahit na noong mga 1890s pa siya na-construct at nung mga 1890s pa simula ginamit to under dun sa Spanish administration, eh hanggang ngayon, operational pa rin siya. So ito yung, pag nakita niyo yung tong ilaw na to, alam niyo na sa northwest side na tayo ng Philippines. Akit tayo dun. So, dito nga pala, may entrance fee na 50 pesos per head. Okay? Hi, good afternoon. Okay. So si Janet, itutour tayo. Ikukwento niya yung history ng lighthouse. Okay? Okay, pasok po tayo dito, ma'am, sir. Good afternoon po. Welcome po sa museum po ng Cape Bojador Lighthouse po. So, Cape means bundok po, and then Bojador means Viajero po. So, Cape Bojador Lighthouse po, they start to build it at 1890 po. But they made the plan at 1887 po. After 2 years, natapos na po siyang hindi natayo. So, nag-start na po siyang nag-operate. So, before po, ang gamit po ng lighthouse po, ginawa po siyang camp ng mga Kastila po. Kasi, Kastila po yung nagpatayo po dito, pero ang nagtrabaho po, mga Pilipino po, through forced labor po. Forced labor? Yes po, sir. And then, ito po, yung original na ilaw niyo po sa taas. Kasi lang po, nung lumindol noong 1990, bumagsak po siya. So, ang tawag po dito, ma'am sir, personal lens po. Tapos, dito po lumalabas yung ilaw niya. Balik po yung lumalabas po dyan. And then, nag-reflect po siya dito. And then, connected din po siya sa machine vessel na ito po. Noong una po, ginapitan po siya ng gas. And then, manually po siyang binubumbahan po dito para continuous po yung pagdaloy ng gas na namumuhay sa apoy po. And
And then after that po, ginamitan din po siya ng battery. But now po, ano na po siya ngayon? Pure solar na po. Kaya automatic na po siyang naka-on and off 6 to 6 po. And then ito naman po yung sample ng bricks na ginamit po sa pagpapatayo po ng tower at saka yung building po. Gawa siya ng clay, egg choke, and then honey po. So, bale 133 years na po yung Cape Heather Lighthouse po simula nung pinatayo po siya. Still working po. So Janet, itong Cape Heather Lighthouse, sa gabi, ikaw yung nagsisilbi ng dito? Hindi po sir, sa ngayon na, automatic na po siya ngayon sir. Kasi through solar na po siya. Automatic na. So, Yes po, hindi na siya yung parang pag may nakitang babo, tsaka umiilaw, parang parati na siyang umiilaw. Opo. Basta nag-start na po siya ng 6, o kaya dumidilim na po, ayan, automatic na po siyang naglalight sa taas po. Nag-blink po siya ng 3 times for every 5 seconds po. And then, ito naman po, yung sample ng ilaw na ginamit po sa mga kwarto-kwarto po before. Lampara po, gas din po yung gamit niya, pero hindi po ito yung original, bali, replica na lang po siya. Replica na lang siya. Opo. So, sa mga kwarto lang pala yan? Yes po sir, sa mga kwarto. Akala ko naman dati, yan yung nakalagay mo sa ibang. Hindi po sir. Para ito pala. Yes po. Okay. And then, sa kabilang kwarto po. Diyan po natin makikita po yung... Dyan eh, parang may natutulog eh, no? Yan po, yung ganyan po yung ilaw niya po ngayon, sir. LED na po siya, true solar po. LED na? LED na? Bale yung panel ng solar po, sa taas ng building po siya nakalagay. Oo. Bale yung mga ano po, yung kama po dyan, bale mga replika na lang po dyan, sir. Ito, itong mga kama na ito, replika na lang po ito. Good. So itong mga kama na to, replika to nung time ng Spanish era. Yes po. Nung yung mga Espanyol, dito sila natutulog. Yes po, sir. So parang ginawa nila, kasi nga sabi nyo, ginawang kampo to. So dito sila natutulog, tapos dyan sila nag-opisina. Yes po, sir. Para mabantayan yung mga kalaban, ano? Yes, kung po. may parating na. Gano'n. Yes po, sir. Noong 1900s po, bale American na po kasi yung nag-take over po dito. Noong 1900, Yes, okay. po. And then, kasi hindi po natin makikita po yung loob ng tower, bale ganyan po yung hagdanan niya po. Hanggang ngayon po, ganyan pa rin po yung hagdanan niya po, pero medyo marupok na po siya. Medyo marupok na. Opo. So, 64 step po siya pataas, spiral po. Okay. So kaya hindi na rin siya kailangan ayusin. Kasi nga wala na rin tao nagpapatakbo ng lighthouse kasi nga automatic na siya. Hindi. May mga umaakyat pa rin po dyan. Pero Mga coast guard po. Kasi sila po yung nag-maintain ng ilaw niyo po. paano yung akyat din kung marupok na, di ba sila mahulog dyan? Hindi pa naman po. Hindi naman siya. Hindi man ganun kalala. Hindi lang siya pwede pang turista. Opo. Okay. So mga turista, hindi na pwede umakyat ng lighthouse. Mga coast guard na lang ang pwede umakyat. Sige, Janet. Ano ba meron dito? Sa kabilang kwarto po, dyan po natin makikita po yung map na po. Bale, ito po yung National Road, and then pakyat po kayo dito, yun po yung nakalagay yung tourism center po. Tapos pakyat na po kayo dito. Okay. So, hanggang saan lang tayo pwede umakyat? Hanggang dyan lang? Sa may lubid lang. Hanggang sa may lubid. Tara, akyatin natin hanggang sa may lubid, Janet. Last 2022, nakakaakyat pa yung mga turista po dito. 2022. So, mga 2 years ago, pwede pa umakyat yung mga turista. Okay. Dito. Pwede pa umikot lang dito. siya. Okay. Eh, bakit ngayon bawal dito? Kasi may mga nahuhulog na debris. Guys, dati, pwede pang pumasyal dyan. Ayon nga kay Ate Janet, bawal na kasi nga may nahuhulog mga debris. So, paano yan guys? So, naikot na natin tong Cape Heather Lighthouse. So, doon na tayo sa sunod nating destinasyon.
Tara na, samahan nyo kami sa next destination natin. So, may dalawa pa tayo pupuntahan. Let's go! Tara, let's go guys!